Yun, good morning mga idol. Happy Sunday XRM. No, ito troubleshoot natin kung ano yung problema nito at syempre susolusyonan natin. Pero bago yon, pakinggan nyo muna kung ano yung tunog ng kanyang makina. Ayan, oh. Wow. Ay, mag-start. Kick na lang, kick. Alright. So, narinig nyo naman kung ano yung tunog ng kanyang makina. No? So, ano nga ba yung papalitan natin dito? Ano yung sira nito? Ano yung mga posibleng natamaan nito? Kasi ito daw po ay natuyuan ng langis. Ayan o. Uusok. Alright. So, ito nagawa na po natin siya. At kita nyo naman na may pinalitan na tayo dyan. At ano pa nga ba yung iba natin pinalitan dyan? Alamin natin yan sa video na ito. Kaya umpisa na natin to. Yon mga idol, mga tropa, Sunday morning at may gagawin po tayo dito, home service. At ito yung ating pinaka-paboritong tools. Bakit ko ito paborito? Papakita ko mamaya. So baklasin muna natin yung mga dapat baklasin dyan. Yun. So itong part na ito, mga idol, ito yung pinagmumulan ng malaking ingay, no? Yung malaking tunog. Ayan, no? Kita nyo naman. Damage yan kasi natuyuan ng langis. Kumakalampag yan. At nagkakaroon po ng lagatik sa part ng kanyang bore. Ayan. So, tatanggalin natin yan. Okay? So, kita nyo naman yung damage niya. So, hindi ko na pinakita kung paano yung step by step na pagtanggal ng head at iba parts ng mga idol kasi may mga video na naman tayo dyan kung paano yung tanggalin. Pero kung gusto nyo ng ganitong video, mag-request lang po kayo dyan at gagawa tayo sa ating next video. So, tingnan nyo naman yung gas-gas ng kanyang bore, mga idol. So, hindi natin mapakita na maayos. So, actually, pwede pa naman ito ipare-bore. Pero kung gusto na may-ari, ipalitan na lang ng bagong bore. So, syempre, siya ay masusunod. Alright. So, kita nyo naman, mga idol, no? May kayod na po siya. So, sana nakikita nyo siya na maayos. Ano ba yun? Nasaan na ba yun? Ayun, yung kayod. Ayan, no? Yun. Just, dyan po pumapalag-palag yung ating piston, no? Kaya maingay pag nire-revolusyon. Yan, so titignan pa natin kung ano yung sanhi ng iba pang kalampag na ito. Ayan, oh. Ayun, oh. Kita nyo ba yun? Mas malinaw dito. Tapos yung kanyang head, mga idol, ayan, lilinisin natin. Grabe yung debris. Ayan, so palit piston. Palit na lahat yan kasi bago yung ikakabit natin dyan. So baklas muna tayo ng side po ng lining kasi may maingay po akong naririnig dito, no? Ayan, babaklasin natin yan. Papakita ko sa inyo mamaya dito kung ano yung maingay na naririnig ko at bakit natin to binuksan. Kasi sabi rin na may-ari nito ay slide na raw. So, yun nga, papalitan na rin natin. Pero may isa pa po akong maingay na tunog na naririnig dito kaya talagang bubuksan ko to, mga idol. So, yun, no? Nung binuksan natin ay grabe po yung kapal ng mga dumi dito, no? So, actually, normal lang naman yan kasi natuyuan nga ng langis. Yung may mga debris-debris lupa-lupa dito, no? Ayan, no? Pwede na tayo magtanim ng palay sa kapal ng lupa na naan dito. So, tanggalin muna natin yung mga lock na naan dyan para may pasok po natin yung ating castle nut. Yung gamit po tayo ng castle nut pag nagtatagal nito, pero kung wala tayong castle nut ay pwede naman tayo gumamit ng pansinsel. No, alalay lang sa paggamit, baka magdire-diretso. Oh, ayan. So, kung wala tayong castle nut, tinuulit ko, pwede pansinsel, pero ito pwede naman kung mayroon kayong castle nut. Mas magaan ang buhay. Ayan. At syempre, mas madali yung trabaho natin kung mayroon po tayong mga power tools dyan. Ayan, sa mga gusto mapapromote ng power tools dyan, alams na. Alright. So, ayan, oh. At kikita nyo naman kung gaano kagaan yung trabaho pag mayroon mga tayong mga tools na ganito. Okay? So, ayan, no. At medyo sumikip na sa part na ito. Kaya tanggalin muna natin. Ayan, kaya tinuktukan ko lang to dito pero alalay na tuktok lang yung ginawa natin dyan. Yun, baklas na. So, ipapakita ko sa inyo isa-isa yan ng mga idol. Pero bago yun, check muna natin yung kanyang connecting rod. Baka may tama na rin, no? Kaya napakaingay. Huwag naman sana kasi gastos malala ito pag nagkataon. Yun, so wala naman ako marinig dito at saktong-sakto yung audio natin nagloko. Yun, oh.
So actually mga idol, walang knocking yung kanyang connecting rod. So yung kanyang bore, inuulit ko, ipapakita ko na naman dito po sa part na ito sa baba kasi may kayod eh. Ayan oh. Hindi masyadong makita kasi may light yung ating cam. Tapos dito po sa part na kanyang primary clutch, medyo meron na po siyang kayod pero pwede pa po ito mga idol. Pwede pa yan. Alright pa yan, alright. Pwede pa natin to magamit. Tapos dito po sa part ng kanyang lining, may papalitan tayo dyan. Titignan natin kung ano yung na-damage dyan sa loob. At kung bakit sabi ng may-ari ay slide na yan. So actually, by piece naman yung pagpalit yan mga idol, no? At titignan natin kung ano yung natamaan dyan. Pero para sa akin, mas maganda kung lahat yung papalitan. Pero titignan muna natin, kaya nang sinabi ko. Ulit-ulit eh, no? Kaya baklasin na natin. Moment of truth. So yun, maganda pa naman yung unang nakita kong lining. Yun. Pero may pero. Alright, may pero. Ayan. Meron nga pala itong tatlong spring mga idol, no? Ito ay maliliit na spring. Lagay muna natin yan dito sa gilid. Baka mawala. Yan, check muna natin kung ano yung lining yung may problema. Ito okay naman. Okay pa naman yung lining na to. Yun, so halos walang pinagkaiba. Ayan. Pero itong nasa ibabaw na lining ay may nakita talaga akong problema dito. Ito, pero huling gasket. No, kaya isang lining ay papalitan natin dyan. Okay, so check muna natin yung ibang lining mga idol. Ito ay may problema na lining. May problema sa ibabaw. Ayan, may kayod-kayod dyan. Yung isa, okay naman. Check natin yung iba. Ito, goods pa to mga idol. Wala pang problema. Then ito, ganun din. Goods pa. O, pwede pa. Ayan, so itong may tama onti dito. Pero pwede pa yan. Alright pa sa atin yan. Okay, magagamit pa natin yung part na yan. Hindi pa naman siya ganong malala, no? Pero kung gusto mo talagang palitan yan, ipalitan na natin. Pwede naman. Ito yung sabi kong tools na napakaganda, no? Yan, kasi lahat ng bakal pwedeng dumikit dyan sa ating magneto. Alright. So ito okay pa. Yung mga plate, wala naman damage. Hindi naman siya nakayod na masyado. Walang kayod-kayod. At yung tatlong lining na nasabi ko ay pwede pa natin yung magamit. Maliban dito sa isa kasi nga may tama nga yung ibabaw, palitan na natin yan. Ito pwede pa yan, napaka onti pa lang ng kayod, pwede pa yan. At yung bore, palit na rin yan, no? Kung gusto nyo pa-rebore o bago bore, depende na sa may-ari kung ano yung gagawin dito mamaya. Okay, so ayan. Okay, tapos itong part na ito kaya tinanggal ko kasi ito yung naririnig ko na lumalagatok ng pag binibera, lumalagatok. Ito. Yun oh. Yun. May clearance mga idol. Napakalaki ng kanyang clearance. Na pag binibira natin ay lumalagatak. Lumalagatak talaga yun. So palit clutch damper tayo dyan. Okay. So ito nakabili na po ng bagong bore. Bagong bore na lang yung binili. Hindi na nagpa-rebore. Ayan. Hindi po siya original class A pero magandang klase na rin naman yung kanilang nabili. Pwede na to. So una ilalagay muna natin yung kanyang lock, no, ng piston, no, yung lock ng ating piston pin. Baka makalimutan nyo, napakahalaga na mayroon pong lock yung ating piston kasi gagalaw po yung pin pag walang lock. So ayan, ilagay na po natin yung kanyang piston ring mga idol. Yan, salpak na po natin yung mga ring na to. Alam nyo naman siguro yung step by step na pagkabit nito. Yung oil ring muna at saka yung inner at saka outer ring. Ayan, so basic na lang naman kung paano to ikabit mga idol, kaya hindi na natin to na pa step by step kung paano yung full tutorial kung paano magkabit ng ring kasi marami na naman tayong video na nagawa kung paano mag-install ng piston ring mga idol. Ayan, so pinapakita ko lang dito na ikinakabit natin, baka sabihin na may-ari na hindi natin ginabit yung mga bagong piston ring. Ayan, alright. So yun, so as you can see mga idol, sinasalpak natin talaga yan ng maayos, no, para maganda yung play. Ayan, so okay na. Then isalpak na po natin yung kanyang piston, no. Ayan, huwag kalimutan yung ating lock, no.
yung lock ng ating piston pin. Kaya sinasabi ko, huwag kalimutan yung lock. Nakikabit na natin yung isa kanina at kabit natin yung isa pa para iwas disgrasya. Yun mga idol. So yung mga tuyot, yung mga langis-langis dyan, punasan natin at salpak na rin natin yung kanyang gasket, no. Lapat natin na maayos yung gasket, na pasok sa ating mga dowel para lapat na lapat, hindi mapunit. Salpak na po natin itong kanyang bagong bore. Yan, napakabago. Lagyan muna natin ng pampadulas oil para smooth na smooth yung pasok ng ating piston. Yan, sa kanyang butas. Ayan, di ba? Dapat talaga may pampadulas para smooth na smooth yung pasok sa lahat ng mga butas. Alright. Yun. O, di ba? Pasok na pasok. Kahit gaano kasikip, pag may pampadulas, dumudulas. Alright. Ayan. So, pasok na po. At napakaganda po ng kanyang ikot. Ikot talaga eh, no? Yun. Yun, no? Alright. Okay na, okay na. Ayan, konting punas para mawala po yung mga dulas-dulas. Next naman na bubuksan natin itong kanyang head, no? Titignan natin kung may na-damage dito at kung ano yung mga papalitan natin sa part na ito. Ayan. So, napakadali lang naman na baklasin yung head o mag-overhaul ng head, no? Kung gusto, inuulit ko, kung gusto nyo rin ng ganitong klaseng tutorial o full video kung paano natin baklasin yung head or kung paano step by step na pagbaklas ng head, ay mag-comment down below lang kayo mga idol at gagawa tayo sa ating mga susunod na video. Ayan. So, nakikita nyo, okay pa yung ibang part dito. Yun. So, hindi natamaan yung roller. Walang problema. At yung bearing dito, okay pa naman. Yung isa, wala ring damage. Okay mga idol, no? So, iwas gastos malala. Nakatipid dito si tropa. Ayan, ugutin na po natin yung kanyang camshaft. So, okay pa naman yung camshaft. Walang damage po sa kanyang cam na ito. Ayan, goods naman siya. Ayan, bearing, goods, walang damage, pwede pa. Ayan, bawas gastos. Lapag muna natin. Ayan, then tanggalin natin yung kanyang valve no map. Ayan, so kanya-kanya naman tayong diskarte sa pagtanggal ng valve. So ito yung diskarte natin sa pagtanggal. Ayan, tanggalin natin isa-isa. Yung lock, mag-ingat, baka tumalsik mga idol. Yun, may spring po dito ng valve seal, no? Durog po yung valve seal niyan, sigurado. Yun, tanggalin natin para makita nyo, no? Ayan. So, spring, wala naman damage. Yung valvula, gutin natin, medyo masikip dahil sa mga uling-uling mga idol. Ayan, mga uling-uling na yan. So, wala namang baluktot. Alam na ako nakikitang damage dito. Yung mga uling-uling lang yung nakasikip kanina, kaya medyo matigas siyang matakin. Yun. So, ganun din yung gagawin natin dito sa kanyang exhaust, no? Paano natin tinanggal sa intake at ganun sa exhaust. Linisin na natin yan gamit yung ating tools, no? Na panlinis. Yan. So, guys, sabi ko, mayroon po tayong kanya-kanyang diskarte kung paano maglinis ng mga head, no? Kasi sobrang dami talaga ng dumi na ito. Daming kalawang, daming oil. Natambak na sa head na ito dahil sa sobrang tagas. Yan, bawas-bawasan muna natin ng onte para hindi naman masyadong yucky talaga eh, no? Alright. So ayan, lagay na natin yung mga natira-tirang gasket dyan, yung mga uling-uling para malinis pag kinabit natin. Alright, yan. So ay sinabi ko, may kanya-kanya tayong diskarte kung paano linisin yan, no? Kung saan kahiyang ang diskarte mo, yun ang gawin mo. Ayan, so comment down below kung nag-agree kayo sa sinabi ko. Okay, so malinis na at ibalik na po natin. Bang, naikabit na po natin yung head, no? Hindi na natin napakita guys, sinabi ko. Itong part na ito ay may problema kaya doon tayo nag-focus, no? So sa head nilinis ko lang, nagpahit lang tayo ng valve seal. So ito na po yung clutch, no? Yung housing niya na pinapalitan natin ng clutch damper. Mga idol, ayan. Okay na to, no? Napamachine shop na natin. So, salpak na natin yung bagong clutch lining. Isa lang naman binili natin mga idol, yung may patusok. Yung iba kasi goods pa naman. Ito yung binili natin na bago. Ayan, no? Kasi may tama po kasi yung pinakailalim na part.
Salpak lang natin yan, tapos yung mga spring. Ayan, tatatlo po yan mga idol. Huwag natin kakalimutan. So itong ginagawa kong pag-assemble ng clutch pack, ito yung pinakamabilis na paraan. Pero kung may diskarte ka, gaya na sinabi ko, diskarte mo. Ayan. Okay. So salpak na natin yung ibang lining na hindi damage. Then salpak na natin itong pinakaiba. Wow, alright mga idol. Then lagyan natin yung mga spring para matapos na natin itong ma-assemble. Ayan o, so inyo po yung spring na sinasabi ko. Ayan o, dapat nakasalpak yan mga idol. Okay. So higpitan na natin para may salpak na natin ito sa ating makina. Para magkaalaman na kung may nagbago o wala. So ayan, okay na. Yun. At ayan, naisalpak na po natin mga idol. At wala naman tayong nakitang kakaiba dito, kaya higpitan na natin. Kaya guys, sabi ko, kung may magpapromote yan ng power tools, alam na this. Yan, napakagan talaga ng buhay mga idol pag meron tayong mga power tools na ganito. Alright. Okay, so nahigpitan na siya. At yung ating clutch na part naman, yun, higpitan na higpitan. Alright na tayo dyan. Yun. So pasensya na kayo mga idol kung medyo maingay yung ating palig niyan kasi medyo sa gilid tayo ng highway. Ayan, at okay na po siya at alamin natin kung may nagbago sa tunog niya o wala. Okay, so paandarin muna natin. Susi on para magkaalaman. Dito sa part na ito mga idol, kung may narinig kayong parang haganas or hagathas, ay dahil po yung sa side bearing, no, sa mga bearing po ng ating transmission, kasi hindi po napalitan, kasi hindi na po pinabiyak yung makina kasi wala namang problema sa kanyang connecting rod. Kaya minabuti na lang na ibalik na lang at nilinis na lang natin yung mga bearing. Pero dahil nga ito ay natuyuan ng langis, may tama talaga yung mga side bearing. Pero hindi pa naman ganun kalala. At yan po yung tunog ng makina. Alright.